Yo, what up sa inyo guys? Pag-usapan po natin ito. Iniisip ko palagi, bakit sa paggawa ng mga content natin, ang daming mga pro-China. Marami rin ha. Hindi naman natin nilalahat, pero mostly, mga DDS, hindi na po nagko-komento sa ating mga videos. Sa video po na to, pag-usapan natin yung ginawa ng ating PCG dito sa bumubuntot na naman na barko ng China, no? Tingnan po ninyo, interesting pong pag-uusapan natin, no? Sapagkat kumbaga sa ano naging napaka-witty ng pamamaraan ng PCG, no? Kung paano ito kokontrahin. Pero bago natin umpisahan yan mga tol, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button yung notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, let's go. Yo, so ayan na nga mga tol. Pag-usapan natin ito, no? At kung tayo po ay magmamasid, marami pong pagkakataon na ang ating po mga PCG, ang mga personnel, no, in uniform, ang ating mga kababayan na nagtatanggol po sa ating soberanya ng ating bansa, ng ating karagatan, na maraming pagkakataon po sila po ay inaargabyado at tunay po na napipinsala. Matitindi po ang mga pangyayari, especially sa mga nakalipas na panahon, no? Nasisira ang barko po natin, meron po nasasaktan, no? Kung hindi po ako nagkakamali, meron pa nga pong nahiwa yata yung daliri o naputulan. Alala po ba ninyo yun? Grabe po ang China. And this time, no, iba po itong video po na ito. Kaya lang, hindi naman kasi grabe ng ginagawa ng China, no? Pero dito makikita na dumidepensa talaga yung Pilipinas. Sapagkat nung hinahabol po sila ngayon, ito, no, na napakadelikado po ng paghabol po na yan. Kasi pwede, alam ko mas malaki yan. O syempre matibay yung o ano man. Ba? Hindi ko ma-explain. Hindi naman tayo nagtatrabaho sa PCG. Nagiging PCG. So anyway, sabi po nila ay delikado yan. So hindi pumayag po yung ating mga PCG at ito po yung ginawa. Usukan. No? Ang witty, di ba? Sige, play natin, no? Kumusta mga kababayan? Ito ang bago nating pag-uusapan at tatalakayin ngayon sa Philippine News. Philippine Coast Guard hinabol ng panibagong barko ng Chinese Coast. So ilang araw pa lang ito nakakalipas, no? April 7 po ito. At kung hilig mo ang ganitong mga usapin, paki-like and share naman at huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang update, at paki-comment mo na din ang opinion mo. Patuloy na tinataboy ng PCG ang Chinese Coast Guard sa kabila ng mapanganib na maniobra ng China Coast Guard. Ang barko ng China Coast Guard, CCG-3302, ay patuloy na nagsasagawa ng mga mapanganib na maniobra laban sa PCG vessel, BRP Cobra.
Sipin mo, sila na yung tinataboy, no? Sila ang kailangang umalis, pero sila ang agresibo, no? Grabe. Sa buong maghapon, ang CCG-3302 ay gumawa ng maraming pagtatangka na banggay ng likuran ng BRP Cobra. Dahil sa napakahusay na pagmamaniobra ng PCG vessel, ang China Coast Guard ay nag-deploy ng mas maliit, mas mabilis na sasakyang dagat, CCG-21612, upang higit pang tangkaing banggay ng PCG vessel. Sa kabila ng mga agresibong pagkilos na ito, matagumpay na nalampasan ng profesionalismo, katatagan, at pagiging seaman ng mga mandaragat ng PCG ang walang ingat na taktika na ginamit ng dalawang barko ng China Coast Guard. Ang BRP Cobra ay patuloy na binabantayan at hinahamon ng CCG-3302 na nagpapakita ng hindi natitinag na determinasyon sa harap ng pananakot. China Coast Guard Vessel 3302. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP MRRV 440. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 98.31 nautical miles from Palawan Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention and the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Ang PCG ay nananatiling matatag sa pagsunod sa tahasang patnubay ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, na binibigyang diin ang pagpapanatili ng mataas na antas ng profesionalismo upang maiwasan ang pagdami habang kinakatawan ang walang takot na diwa ng pagiging makabayan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., ang PCG ay nakatuon sa pagtataguyod ng mga tungkulin at pananagutan nito sa pangangalaga ng mga interes sa karagatan ng bansa. The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gavan, deployed BRP Cobra last April 5, when we monitored the presence of China Coast Guard 3302, appearing to moving closer off the coast of Palawig, Zambales, at a distance of 83. Tingnan nyo yun, nakakapasok na malapit na sa atin, no? And since April 5, as you know, BRP Cobra remains to be patrolling the said area. Yesterday, we publicized an incident wherein China Coast Guard 3302 conducted a dangerous maneuver while being challenged by the Philippine Coast Guard vessel. Disregarding the collision regulation, they appeared to be moving forward on head-to-head collision towards the Philippine Coast Guard vessel, which is relatively smaller compared with this China Coast Guard. BRP Cobra only has an overall length of 44 meters, and the China Coast Guard has an approximation of 99 meters. So you can just imagine how would it impact the possibility of collision. That's why through the seamanship skills of the Philippine Coast Guard sailors, we were able to prevent such collision from happening. But again, I would like to highlight the fact that what the Philippine Coast Guard is doing off the coast of Zambales, in a distance of 92 to 96 nautical miles off the coast of Cabones, Zambales, what we're doing is a legitimate maritime patrol. It is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, and of course the Philippine Maritime Zones Act. What the Chinese Coast Guard is claiming is that they are also carrying out a legitimate maritime operation in which we are challenging it. We are telling them that they do not possess any legal authority to claim such operation. This morning, as an update, the China Coast Guard 3302 is monitored to move farther away at a distance of 96 to 98 nautical miles off the coast of Palawig, Zambales, as of 7 a.m. in this morning. I would like to once again emphasize that BRP Cobra is conducting an hourly radio challenge to the China Coast Guard vessel. We have to do this in order for the international community to be aware that the Philippines is not allowing China to normalize
this kind of illegal patrol that they're conducting off the coast of Zambales. And for us to prove that, we need to challenge them to radio and also to publicize such unlawful activity of the People's Republic of China. On the second issue, the Philippine Coast Guard, using the dark vessel detection of the Canadian government, was able to monitor the presence of Chinese research vessel Songshan Dashui. It has an overall length of 114 meters and a tonnage of 2,300. It departed. Ship na natin konti. Scientific research because of its consistent patterns of navigation. Challenge this Chinese research vessel, and for us also to document such unlawful activity of the Chinese research vessel in our own exclusive economic zone up north. Alright mga tol, no? So, ayan po ang mainit na usapin po dito pa rin po sa ating West Philippine Sea. Gaya nga po ng sabi ko kanina, no? Calling out the DDS supporter. DDS na supporter pa, no? DDS. Kasi alam nyo kung bakit tayo ay mas tayo po ay mas kontra sa mga DDS. Ito po ay sa kadahilanan na ang mga Duterte po, no, at mga kampo po nito ay siya po ay sila pong hindi kumakastigo, no, hindi kumokondena pala, no, mas magandang term, kumokondena sa ginagawa ng China patungkol po dito, no. Pinalalabas pa na kaibigan mo China, hindi ka gaganyanin. Eh di wow, di ba? Meron po 200 nautical miles na ating pong nasasakupan na po yun. Imagine, kinain na po yung kalahati. Nagmamaniobra, dumadaan-daan na po dyan, nagna-navigate, nagre-research, o kung ano man. Diyan na po, malapit po sa Zambales po yata, no? So imagine niyo, iyan po yung ginagawa nila. Sinasakop nila yung hindi kanila. Tapos sasabihin mo, kaibiganin sila para walang ganyan. Parang sinasabi mo, kailangan mo mag-subject. Kailangan mo sumunod, magpa-under sa China, no? Kasi parang kailangan mong makipag-coopera muna sa China para ikaw, hindi ka nila pakailaman sa lugar mo. Wala ka ng karapatang kumontra sa China, yun yung ibig sabihin po nun. Hindi makuha po. Paramihan sa mga DDS, tahimik pag usaping WPS. Samantalang ito pong ating mga PCG, buwis buhay po ito mga to. Napipilitan na magluto. Nagpausok. Hindi naman po siguro ito talaga gustong mangyari. At hindi po sadya ito. Pero wala na po silang mapagpipilian. Baka mamaya nasiraan na po sila, humusok na yung makina. Kasi parang wala po akong malinaw na nakita na deklarasyon na ito yung ginawa po talaga nila. Anyway, sabi po dito sa title ng pinanood natin, no, dito po ng upload ni Philippine News, barko ng China napikon matapos pausukan ng Philippine Coast Guard. Natigilan po, no, hindi na tumuloy. Hindi naman natin sinasabing tama yan o ano man. Pero ano pong gagawin natin? Hindi na po nakikinig ang China. Pag sila po'y nakakasira ng mga barko ng Pilipinas, binabangga po nila, binabayaran ba nila? Anyway, ano masasabi mo sa video po na ito? Marami, especially sa
iba pong mga kababayan natin hindi pinag-uusapan yung patungkol sa WPS pero kanya-kanya silang kandidato. Ako po, sasabihin ko na po, direktahan, pag PDP laban, kapag karaniwan na sa mga kampo ng Duterte, hindi po yan pro-China po yan karamihan. O kung hindi man ay sila po'y kaibigan, o wala silang sasabihin na kahit tahimik lang. Si Mark tahimik lang. Anyway, para sa akin po yung opinion ko po yun. Para sa akin, no? Kasi iba-iba naman po yata ng tawag dito, ng definition ng lahat kung anong pro-China. Para kasi yata sa iba, nagiging pro-China lang ang tao kapag may watawat ka na ng China sa damit mo. Hindi lang po yun doon sinusukat. Sinusukat po din yan sa pananaw mo sa katulad po nitong bagay na ito. Tama ba ang ginagawa ng China sa ating teritoryo? At sila tayo ba dapat makipag-coopera sa kanila? Mag-subject sa kanila mga patakaran gaya ng pamamalakan nila sa komunista nilang bansa? Para sa akin, tutol po ako dyan. Ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Comment down below. Pag-usapan natin yan patuloy sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Kita ulit sa susunod na video.